Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So napag-usapan nga natin na si Lebron ay willing noon na tumanggap ng 20 to 25 million pay cut upang makakuha ng mid-level exception player na tulad nila Klay Thompson, Jonas Valanciunas, DeMar DeRozan at iba pa. Ganun pa man ang ending nga nito ay bokya ang Lakers at ni isa ay wala silang nakuha. Ngayon nga ay nainip na si Lebron at nag-take na lamang siya ng 3 million pay cut. Malaking pinagkaiba nga yan. Ginawa niya ito matapos sa mahigit isang linggo na walang galawang Lakers. Dahil din nga sa galaw na ito ni Lebron ay very limited na lamang ang kayang gawin ng Lakers sa free agency. Ang dami nga nilang target na kunin ngunit ni isa ay wala silang nakumbinsi dito. Lahat nga ito ay mas pinili ang kabilang team. Isang halimbawa na lamang si Buddy Hield na mas pinili ang Warriors kesa sa Lakers sa dahilan na gusto niya nga daw na manalo. In the last 4 or 5 years nga tila ba 2 o 3 player lang nga ang consistent sa Lakers at every year ay may panibagong team sila ng mga players na may 1-year veterans minimum na contract. At hindi nga ito magandang tanawin para sa mga players. Matapos ang pag-draft kay Bronny ay naging maliwanag sa mga NBA players and even coaches na ang Lakers ay in for the business at hindi upang manalo. Sinasabi nga nila kaya nila kinuha si Dalton Connect dahil 23 years old na ito at hinugna para sa isang win-now team na kinuha din si Bronny na obviously ay project player na may potential ngunit hindi tugma sa sinasabi nila na win-now mode na sila ngayon. Matapos nga na i-draft nila si Bronny, ni isang free agent ay wala nang pumunta sa kanila at ang inaasahan na dahilan dito ay ayaw ng mga players na maging bahagi ng father and son show. Bagkus gusto lang nga nila na mag-basketball nang hindi surrounded ng media at napakadaming outside noise. Sa palagay nyo ba ay nasira talaga ang image ng Lakers sa pag-draft nila kay Bronny? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Paul George. Unang araw ng free agency nang gumawa siya ng desisyon na lumipat sa Philadelphia 76ers upang mabuo ang big three nila ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. Isang galaw nga ito na agad na naglagay sa Sixers sa taas ng usapan ng mga bigating team sa East. Kasama ng galaw na ito ay ang pagpirma ni Eric Gordon at Andre Drummond ng kanilang mga kontrata at nag-extend din nga si Tyrese Maxey ng kanyang contract. Kaya naman easily ay sila ang panalo sa day 1 ng free agency at inaasahan na magiging bigating team sa East. Ganun pa man sa mga sumunod nga na araw ay isa-isa nga silang nagkaroon ng hindi magandang galaw o at least natalo sila sa mga bidding o pagkumbinse ng mga players. Dahil si Buddy Hield ay nasa Golden State Warriors na, si Tobias Harris ay lumipat na din sa Detroit Pistons, si Cam Payne ay naaresto pa lamang, si DeAnthony Melton ay nasa Warriors na din, si Mo Bamba at Nick Batum ay pareho nang lumipat sa Los Angeles Clippers. Free agent pa din si KJ Martin, kinailangan din nila na i-waive si Paul Reed at inaasahan din ang paglipat ng team ni Kyle Lowry. So nadagdagan nga sila ng Paul George, Drummond, Gordon at Caleb Martin recently. Ngunit nawalan sila o posibleng mawalan ng 9 role players. So ngayon nga ay hindi pa natin tiyak kung sino ba magiging bench ng Sixers. Mukhang fix na nga ang starting 5 nila or at least wala pa silang matino o totoong power forward. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay gumaling ang Philadelphia 76ers ngayon, humina o katulad lamang ng dati na malamang ay hindi makakaabot sa Eastern Conference Finals?